balikan po natin ang usapin ukol po sa Dacera case. Makakapanayan po natin ngayong umaga si NCRPO Chief Brigadier General Vicente Danao Jr. Magandang umaga po, General Danao. Yes ma'am. Magandang umaga po. Good morning, sir. Si Dayan Querer po ito. Kasama ko po si Daniel Manarastas. Live po tayo sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Sir, anong oras daw po susuko ang suspect na si Mark Anthony Rosales? Hindi ko po na kung natusuko siya ngayon. Pero we are inviting him to our office to shed light on what really happened on that day. Okay. General, base po sa initial investigation, tama po ba si Mark Rosales daw po yung naglagay ng sinasabing puting pulbo sa inumin ni Christine? Kumpirmado po ba ito, General Danao? Well, that is according to one of the revelations ng isa sa mga kasama niya. Ito po bang puting pulbos, General, we can say, ay posibleng party drug? Hindi ko rin po masabi kung kasi wala naman po tayong prueba na nagsasabi na yung puting pulbo na yon ay droga or yung puting pulbo na yon ang siyang inilagay doon sa inumin ni Miss Dacera. Alright, sir. Good morning, General Danao. Si Daniel Manarastas po ito. Sir, yung ibang kaibigan ni Christine ay sinasabing sila ay gay o ito yung sinasabi nga natin nakasapi ng LGBTQ plus community. Ito bang si Mark Anthony ay barkada rin nila ay masabi nga natin gay? Most probably. Sir, nanindigan po yung PNP na ito ay rape slay and sinasabi may mga ulat na lumalabas na itong araw ay case closed na. Ano po ba, sir, talaga ang update po sa kaso ngayon? Well, yung case po kasi was referred back for further investigation by the Fiscal's Office sa Makati and kaya nga yan ang isang reason kahapon why we immediately formed the Special Investigation Task Group dito sa regional level para po makita ano yung kakulangan at mga kukulang na mga documents or pieces of evidence na pwede pa nating maidagdag para mas lalo po nating mapaigting yung kaso ni Miss Dacera. Sir, merong lumabas na CCTV footage, no, sir? Sa tingin niyo po ba, sir, paano makakatulong ito sa development po ng kaso? Well, doon sa mga CCTV footages na lumalabas ngayon, malaki ang may tutulong po nito unang-una dahil it can be seen from that footages yung mga kasama niya on that day, no? Na pwede natin maimbitahan for clarifications, no? So this will be of big help in our investigation dahil we will be able to identify the personalities who are there the day or the night before she died. Okay. Sir, as far as we know, nagsagawa na rin po ng inspection ang National Bureau of Investigation sa kwarto na pinangyarihan ng pagkamatay ni Christine. Meron po bang update na nakalap na po kayo rito, sir? Yung regarding po kasi sa report or investigation na ginawa po ng parallel investigation na ginawa po ng NBI, well, to tell you frankly, hindi ko pa po nabasa kung ano yung naging results po niyan. Alright, sir, may ilang katanungan din po. Kasama natin si Aljo Bendijo. Go ahead, Aljo. General Vicente Danao, sir, this is Aljo Bendijo. Good morning. Magandang umaga po. Yes, Aljo, good morning. Opo, ano na pong nangyari sa Medical Legal Officer Police Major Michael Sarmiento? Dahil nakitaan po ng hindi pagsunod sa tamang procedure para i-autopsy ang katawan ni Christine Dacera. Nauna po yung
inaimbalsama muna ang katawan bago po ang autopsiya. At ano po ang ginagawa ngayon ng NCRPO, katuwang po ang PNP sa Makati para lumakas pa lalo ang ebidensya laban po sa mga suspect dito po sa di umano'y paggagahas at pagpatay kay Christine General Danao? Yes. Unang-una, si Dr. Sarmiento po ay under po siya ng Crime Lab. Bali, Crime Lab po is a different unit from NCRPO. So, the sanctions, administrative sanctions, will be up to the higher authorities kung ano man po ang pwede nilang ipataw sa kanya. No? Regarding naman po sa violations, if ever meron man, lalong-lalo na doon sa sinasabing pag-ambalsa mo before the autopsy, that will be dealt with later, and determined later. Kasi ito pong bagong natin ngayon, policy, lalong-lalo na doon sa pagkakaroon po ng pandemic, meron pong slight changes dyan, dahil ang panahon po natin ngayon is pandemic. So there are some changes of policies when conducting the SOCO, lalong-lalo na if there are found dead bodies. Okay? So may nakalagay po kasi doon na pwedeng i-embalsa mo muna bago i-conduct po yung policy. Okay, lalong-lalo na ngayon sa time ng pandemic. Kasi it could be one of the reasons or cause of death could be yung COVID. Okay, so yun yung isang policy na bago ngayon sa pagkakandak ng autopsy, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Okay. Now, doon naman po sa sa case, we have an ongoing SITG. So all development na pwede nating makita at makolekta, pieces of evidence that we can collect that will help in strengthening the case, especially in the theory of rape and homicide. If ever man na meron tayong makita, would be properly submitted before the court for their appreciation. So sa ngayon, meron pa po tayong mga hinihintay na mga test results, yung mga chemical tests, yung pong mga toxicology, if ever meron man, yung pong ginawang test ng NBI, parallel investigation kung meron man. All of that would be properly evaluated. Witnesses kung meron man, affidavit of the witnesses kung meron man, lahat po yan would be properly evaluated and be submitted before the court para makita po natin kung para makatulong po kung makakapaigting lalo sa ongoing case against the persons of interest. General Danao, satisfied ba kayo sa mga ebidensya, mga dokumentong na-submit ng PNP Makati sa Piskalya sa kaso po ni Dacera so far? Well, to tell you frankly, Aljo, kaya nga that is one of the reasons kung bakit na-RFI yung case, medyo kulang po yung ebidensya na na-submit ng ating kapulisan, and siguro out of eagerness na mabigyan ng hustisya yung magulang ni Miss Dacera, kaya po kahit medyo kulang yung mga ebidensya, para kumbaga sa parang namadali yung pagsasubmit ng mga ng folder case o case folder doon sa korte. Siguro nakita ng ating fiscal na kulang nga. Kaya nga po yan ang reason why we call this SITG. Opo. Maraming salamat, Police Brigadier General Vicente Danao Jr. Stay safe po, Yes, sir. Maraming salamat po sa inyo and mabuhay po kayo.